Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Tayo papasimula sa gawain ng Panginoon sa mga luwanan. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo ako sa Diyos. Ang sigla na awitin na kita ng Panginoon. Halina't sama-sama. Praise God. Hallelujah. Yes, sama. Pinag ng Diyos. Walang pamay ng Panginoon. Ilalaan bawat
sa libong buhay. Hindi pagkakain lahat sa'yo'y ibinigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Dahil na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo
Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Jesus. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Para sa aming announcement, ating worship schedule, meron po tayong panalangin na araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Sunday school, para sa mag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon, 9 a.m. ang linggo, at 10 a.m. naman Sunday ang ating morning worship, at 6:30 p.m. naman sa gabi ng Sunday. At ating meeting service every Wednesday, 6:30 p.m. ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., panalangin mga government officials, pag-pray din natin ang mga paglagaan ng salita ng Panginoon sa Pilipinas, ang pagpasok ng salita ng Diyos sa loob ng gobyerno at ang maligtas at pagkilala sa salita ng Diyos. Pray din natin ang ating leaders international, Pastor Greg Mitchell ng Prescott, Pastor Jessica Pagluang, Pastor Joe Campbell ng Chandler, pati na rin nating national leader, Pastor Boy Nisipida. Sama din natin panalangin mga national leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nara Bogday, Pastor Erwin Elente, Pastor Charlie Carias, Pastor Diel Seville, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Panalangin natin ang kalakasan, kasigahan ng ating mga local leaders, pati na rin sama din natin sa panalangin ang mga fellow Baclaran Global Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Miguel Torres, Pastor Richard Isa, Pastor Vincent Javier, Pastor Marcio Villato, Pastor Bong Canyosa, Pastor John David Chida, Pastor Samuel Cole, pati na rin natin mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatiran sa Vietnam, Pastor Louis Dao, sama din natin sa pag-pray, ang Laos, Pastor Louis Paranio, sa Japan, ang mga likod ng Panginoon sa Bayong Dagat ay matuloy natin panalangin. Sama din natin pag-pray ang mga fellow Baclaran Mirando Churches, Pastor Melvin David, Pastor John Ranchales, Pastor Jess Pacho, kasama din ang Lanay Bahay, kaya ang kanilang mga lugar, kanilang ministeryo na natutuloy ng Panginoon ang kanilang pangailangan. Pag-pray din natin ang Antipolo City, ang mga Antipolo, ang mga pastor sa Lucasena, ang Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance sa Ulaki. Dalangin natin sa sariling gusali, sa sariling lote, ang transportation detail ng ating church. Hallelujah. Pag-pray din natin, healing and prayer request, Chief Lucia, Brother Ronald Taro, from Crusher San Pedro, Sherry San Pedro, Lina Lorena Sagadulo, Pastor Comping, ating kapatid si Ashley Alvarez, Completo Pagalingan, at kalakasan, si Alicia Reyes Makabata, salamat sa panalangin, sa anak, Brother Jacob San Pedro. Patuloy natin panalangin natin mga mahal sa buhay, mga hindi pa nasyaran, hindi pa nakilala sa lahat ng Panginoon, ay simulan natin, syaran, tingin natin sa mga bahagyan ng salita ng Panginoon na sa mga kasama natin sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Sa ating activities, next week, ito po ating Jubilee Service sa Baclaran. At ang ating activities, Bible study, street preaching survey, kung siyempre may bahagi, ay pwede kayo mag-share sa group chat. Current fasting natin, and first, and last year, naman sa gano'ng babalik na tungkol sa revival, anniversary, yung ating pastor, okay, lumang sa panalangin, yung sa pa, kasunugin natin ang Diyos na pangagawin ng Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, bless the King, salamat sa Diyos, praise the Lord, glory to Lord, hallelujah, hallelujah, purihin ang Diyos na Panginoon, glory kay Panginoon, praise God, glory to Jesus, hallelujah. Ang mga banal, makapilit sila ng iyong God, ay lumalapit sa banal na trono, God, na dalangin ay Panginoon, ang mga announcement, ang mga activities o Diyos ay samahan mo, Panginoon, natutuwi mo yung Panginoon, mga pangailangan, God, mga healing request, prayer request, O God, nadalangin namin, Panginoon, complete healing in Jesus' name, O Lord God, at dinadalangin, Panginoon, God, ang aming mga leaders, O God, international, at aming mga local leaders, Panginoon, ay pagpalayo sila, Panginoon, God, bigyan ng kalakasan, mananangis, O God, karunungan, O Diyos, at ang aming mga kapatiran, Panginoon, aming bayang Antipolo, Diyos, God, ang pagbangon, mga alagad, mga prayer warriors, mga disciples, Panginoon, ang mga magkasawaan, Panginoon, handang maglingkod sa iyo, Diyos, God, at dalangin na, Panginoon, ang pagsama mo, Panginoon, God, at ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, ay pahiran mo, Lord God, ng mga karunungan at kalakasan, Panginoon, mangusap ka, Panginoon,
ngayong gabi, O Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga puso, God, tumatak, Panginoon, God, sa aming mga buhay, Panginoon. Kami sasama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo mga kaupuna, awitan natin ang Panginoon sa Father's house. Hallelujah. Yes, glory to Jesus. Hallelujah. Sa Father's house ay hindi ka nag-isa. Sa Father's house ay maraming kasama. Minsan pa, magandang gabi sa bawat isa. So ito yung ating midweek service para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so salamat po doon sa nag-pray sa aking ako. Ayun na, tulog na. Salamat sa pag-iingat ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Okay, so tulad ng ating maraming ginagawa, bago tayo dumako, wala namang testimony, so bago tayo dumako sa gawain ng ating Panginoon, kung bakit tayo nagkakatipon, tulad ng ating parating ginagawa, lumitin mo tayo ang pananalapi para sa mga kapuhan. So, ipaunawa sa inyo, hindi po ito sa pilitan, ito ay para sa mga taong nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kasi sa Bible, nakikita ko dito lahat ng nagbigay sa gawain ng ating Panginoon ay may pagkaunawa sila sa ating Panginoong Jesus sa kanilang ginagawa kung bakit nila ito ginagawa. So, hindi pa natin mawawaan ito, hindi natin alam ang mga bagay nito, so mas mabuti siguro muna kaysa tabi muna o sa waliwalay muna natin ito. Pero willing pa rin sa iyo, bukal ng puso mo para sa gawain ito, hindi isang malaking katanungan kasi depende yan sa puso ng tao. Pero kasi mga tao talaga na pagbiligay ay hindi issue. Pero meron mga tao na pagdating sa pagbiligay ay napakalaking issue na sa kanila. Ito na sinasabi ko na pera-pera lang. Ito yung ang ibig ko sabihin. Pero kung hindi ko naunawaan ang mga bagay na ito, kung okay na, kung walang katanungan sa iyo, mga bagay na ginagawa natin ito, walang kasama. Ako'y naniniwala, darating ang panahon, maunawaan mo ka ng gusto. Amen. Kung bakit tayo ay nagbibigay sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito na ng aking sinabi, ang gawain ng Panginoon ay sumusulong dahil sa mga taong sumusuporta sa kanyang gawain. Praise God. So, diretso na tayo. Okay, so, tawagan po si Michael para tayo pamunahan sa dito ng parang nalabi. Okay. Tayo ay manalangin sa Panginoon, akila at apat na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami nagpapasalamat at inaari namin isang pribilehiyo, Panginoon, ang aming gagawin sa oras na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Ang bawat kamay na naging kamahagi, naggawain mo ito ng pagdito ng pananalapi para sa gawain mo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God at hallelujah. Amen. So, minsan ba, awitan natin ang Panginoon. It's time to be happy now.
salamat sa mga manunod. Pagdalangin kayo ng ating Panginoon. At ang dalangin ko yung kayo ay palawakin pa ang kakayanan at gamitin ang inyong mga talento para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. So tayo po ngayon ay nasa bahay ng ating Panginoon, kasagawain ng ating Panginoon. Ang pinakamahalaga po sa gawain ng ating Panginoon ay ang kanyang salita. Sino po naniniwala doon? Sino po naniniwala na kaya tayo narito dahil napakahalaga ng salita ng Panginoon. Kaya sa totoo lang, bihirang mga tao ang nakakaunawa ng ganitong kaisipan tungkol sa salita ng Diyos dahil marahil sa dami ng mga nagsasalita, sa dami na rin na nagsasalita ng mga tao, sa totoo sa katunayan nga ay para mapupuna po ang mga tao na nagsasalita sa social media ng mga salita ng Diyos na nauuwi na sa bayawan. Kami yung totoo, kami yung nakikita mo, puro debate, puro pagkakamon. Ewan ko kung nakikita nyo, may mga Facebook naman siguro kayo, nakikita nyo doon. Kung nakikita ng kalagay ito halos, puro pagkakamon, kami yung totoo, kami ang dapat pakinggan, yan ang kanila sinasabi. Pero alam nyo, ang aking naunawaan at aking maintindihan na ang Diyos ay hindi naputos ng pakikipagtalo. Hindi siya naputos ng gano'n. Hindi niya sinabi na umayo kayo at ibatihin ninyo yung mga tao na walang alam. Hindi sinabi ng Panginoon na gano'n. Ano sabi ng Panginoon? Umayo kayo at gawin ninyong alagaan ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, gawin niyong alagaan ang buong sanlibutan. Hindi sinabi ron, umayo kayo at makipagtuloy saan kayo, magpakitang bilas kayo. Walang sinabi gano'n. Kaya sinabi ng Panginoon, umayo kayo, gawin ninyong alagaan. Isang publikasyon, tungkulin, and then ang inatas ng ating Panginoon. Okay, so sa oras na ito, nais kong maunawaan natin isang ang kahalagahan. Kasi simple na na ipangungusap ko, kasi kadalasan na kung ano yung simple, napaka-common na pangungusap, ika na ay very elementary doctrine, ay sila pa yung namimiss ng mga tao, hindi maunawaan ng mga tao. Ang technique po natin ginagalawan ay nalikha po dahil po sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sino na akala mo? Hindi po totoo na ang tao, ang daigdig, ay bunga lang ng evolusyon. Tulad ng sinabi ni Charles Darwin, ang tao ay galing sa unggoy. Hindi po totoo yun. Ewan ko kung meron sumasangayon ng tao ay galing sa unggoy. Pero pag ako kasi ang tatanungin, hindi ako kasangayon. Ang tao ay galing sa unggoy. Dahil kasi nga, kung yun ay totoo, ilang libong taon na ang nagdaan. Ilang libong taon na ang nagdaan. Mula sa paglikha hanggang sa ngayon. Kung tayo galing sa unggoy, ang nag-i-evolve lamang, at may unggoy pa rin hanggang ngayon. Ay tanong mo ba yun? Bakit may unggoy pa rin hanggang ngayon? Kung tao ay galing sa unggoy, ang tao po'y galing sa salita ng Diyos. Tulad na sinabi ko, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng langit, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, nagkaroon ng lupa. Ito makikita natin. Kaya nais kong paksaan ito, sa paksaan simple ang napaksa, hindi na pa ako nag-iisip anong pinakamagandang paksa, yung nais
lang ito, naisip ko kung ang Diyos ay hindi magsasalita sa tayo naroon. Ano kaya sa tingin mo? Kung hindi nangusap ang Panginoon, saan kaya tayo naroon? Dahil ang tinig ng Panginoon, ang pangungusap ng ating Panginoon ay buhay. Ito ang dapat natin mawawaan. Nang magkasal si Adan at si Eva, ang sabi ng kasaysaya, sila nagtago sapagkat nasumpungan nila sa sarili nila na sila yung mga uban. Nakaramdam sila ng hiya, nakaramdam sila ng takot, guilty. Yun ang isang malaking katutuman kung bakit marami mga tao nawawalan ng lakas ng loob na makinig sa ating Panginoon dahil naranasan ko sa sarili na sila yung buhay. Wala hindi sila makaramdam ng dignidad sa buhay nila, sa puso nila. Pero alam natin na magkasala si Adan at si Eva, ano sabi ng Bible? Sila'y nagtago. Dahil mapangunahin, ang tao kapag nagkakasala, ang unang ginagawa, nagtatago. Nagtatago. Kahit yung bata na may kakayanang mag-guilty na, kapag nakagawa ng kasalanan, at pagnabasan niya yung towel base nila doon sa kanilang lamesa sa salas, anong gagawin? Magtatago. Nakita mo po, wala yung mga bata sa tayo, mga bata. Puro na ako sa kwarto, nagtatago. Makita ng nanay, sino may gawa nito? Kanya-kanya ng turuan ba, hindi po ako. Kaya ang tao pa nagkakasala, ang unang reaksyon na nila yung magtago sa Diyos. Pero doon na, sabi ng Bible, Genesis chapter 3 verse 9, Eva o Adan ang mga binanggit na hindi Eva. Saan kayo naroon? Diba? Ang tanong mo nga, sabi ko nga, paano kaya kung hindi nagsalita ang Panginoon? Ano sa tingin niyo? Saan tayo naroon? Kaya napunto na po kayo namin title. Saan kaya tayo naroon kung hindi nagsalita ang Panginoon? Kaya ang spirit ng Diyos ay buhay. Dahil nagsalita ang Panginoon, Adan, Eva, saan kayo naroon? Bakit sa tingin niyo ba? Sa akala niyo ba unang magsasalita si Adan? Ano sa tingin niyo magsasalita si Adan? Panginoon, nagtatago mo kami! Ano sa palagay niyo? Magsasalita kaya siya ng gano'n? Sa takot na lang nila at sa sobrang guilty nila, hindi sila makapagsalita. Yan. Sino na nagsalita ang Panginoon? Bakit? Dahil ang hanap ng Panginoon, solusyon. Solusyonan ang kahinaan ng tao. At walang alam ang Panginoon sa kahinaan ng tao, sa sagot ng kahinaan ng tao, kundi ang kanyang salita. Akin bukas kayo sa natin sa aklat ng 1 chapter 11 verse 38. Kaya dito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dito tayo mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. John chapter 11 verse 38. Ayan. Sabi rito, mababog na sa akin kasi babasahin ko. Sundan nyo na lang dyan. Pagtilan naman ang medyo pagkakaiba niya. Muling nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglilibingan o pinaglibingan kay Lazaro. Isa ito sa kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Sumagot si Marta na kapatid ng namatay. Panginoon, iyak na nananamoy na ngayon ang bangkay, 4 na araw na siyang nakalibing. Verse 40, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko
upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. At lumabas na ang namatay na si Lazaro, na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa at may takip na tela ang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at palakarin. Praise God. So, pagdating dito sa inyong kalagahan, kayaan niyo siyang yumaon. Okay, tayo panandalian mo naman manalangin. Napila, tapat ng Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong mga bagay na ginagawa sa aming mga buhay. At dalangin mo po, Panginoon, pagpalago mo ang iyong salita sa oras nito. Maraming po salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Amen. So, una na nais kong bigyan ng pansin. Makikita kasi natin dito, ito yung himala ng Panginoon. Na binuhay ng Panginoon ang patay na ito na si Lazaro, kapatid ni Maria. Hindi si Maria na ina ni Jesus sa laman. Hindi si Maria Magdalena tinutukoy dito, kundi si Maria na kapatid ni Marta. Tatlo sila magkakapatid dito na makikita natin. At may nagsasabi, ang pamilya ito ay mga taong kilala sa lipunan. Ibig sabihin, hindi karaniwan ng buhay nila. Una nang nais kong bigyan natin ng pansin, ano yung ginawa ni Lazaro bago siya namatay. Dahil nais ko kong ipaabot sa inyo naman. Binuhay siya ng ating Panginoon dahil siya nagkasakit. Yung sakit na yun ang naging dahilan para siya mamatay. Siguro, pagkaulaman natin, nagawa ni Jesus yun dahil naipakita niya yung kanyang kakayanan na walang imposible para sa kanya. Pero hindi lang po yun ang nakikita dito. Napakasimple lang nito, pero sabi ko nga, gusto kong maunawaan yung nakita ninyo. Kung paano siya nabuhay at kung paano siya binuhay muli ng ating Panginoon, mayroong kinalaman ang kanyang ginawa bago siya namatay. Una, hindi kayo mag-isip pa na lalo ng nakalilito ninyo, si Lazaro, bago siya namatay, siya'y believer. Siya'y listener. Siya'y tagapakinig ng ating Panginoon. So yun ang hindi ko sabihin. Kaya nais ko po ipakita sa inyo ang mga bagay na ginagawa natin habang tayo'y nabubuhay ay napakahalaga. Dahil doon nakadepende ang Panginoon. Anong ginagawa mo? Kaya katulad na sinasabi ko, maliit ko binabanggit, ang pananampalataya ay para sa buhay. Hindi yan para sa patay. Ako'y naniniwala na kung hindi siya sumampalataya, hindi siya mabubuhay. Ako ang hindi ko sabihin. Kaya nga sabi ko, may mga bagay na napakahalaga na dapat natin ginagawa bago man lamang tayo mamatay. Una, ang pagsisisi ay para sa mga buhay, hindi para sa mga patay. Kaya maling kung binabanggit sa bawat isa, kalimutan nyo na yung purgatorio. Pandiling lang yan ang relihiyon. Walang katotohanan ng purgatorio. Ang Diyos ay nakabase kung ano ang ginawa mo bago ka namatay. Diretsuhin na natin, napaka-imposible maligtas sa isang taong walang pananampalataya. O kaya napaka-imposible bumangon ng isang taong walang pananampalataya. Kaya madali na pakinggan ni Lazaro ang tinig ng Panginoon dahil siya'y believer. Dahil kilala niya ang tinig ng Panginoon ay paano kung wala siyang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos nang siya'y nabubuhay pa. Paano kung siya'y walang panahon kung hindi siya sumasampalataya? Sa tingin ko kahit lumabas ang liit sa liit ng Panginoon ay hindi siya papalo dahil wala siyang pananampalataya. Nakukuha niyo kung ibig ko sabihin.
Kaya dito ko pinapakita, o nais ko makita ninyo, napakahalaga ang mga bagay na ginagawa natin hanggang tayo nabubuhay. Kaya ang pananampalataya ay usapin dito sa ibabaw ng lupa, hindi sa kabilang lupa. Kung ka sa kabilang bahay, may natutulog doon, sigawan mo na sigawan, sabihin ko hindi babang. Dahil hindi ka niya kilala. At hindi na kilala ang Panginoon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Nakikilala ng aking lupa ang aking piling. So, ano po niya ibig ito? Anong sabi rito sa John chapter 5 verse 28 to 29? Ang sabi rito, huwag ninyong ipagdilalas ito sapagkat dumarating ang oras na lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang piling. Lahat daw na nasa libingan, nais ko ipaunawa sa inyo, hindi lahat ng patay ang tinutuloy dito. Ang tinutuloy dito yung nakamatay na naglilingkod sa Panginoon. Yan ang tinutuloy dito. Verse 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa panahon. Kaya makikita natin dito, yung mga gumawa ng mabuti, maririnig nila ang tinig ng ating Panginoon at sila'y magmamahal. Kaya ang pinag-aaralan natin ay doktrina ng ating Panginoon. Ipinapakita dito ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya kay Mali, kay Marta, di ba sinabi ko sa iyo, na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Ito yung dapat natin maunawaan. Napakahalaga ng pananampalataya sa buhay ng tao. Uulitin ko na. Kaya lumabas si Lazaro dahil kilala niya ang piling ng aming Panginoon Jesus. Kaya po sa akin doon ay paano kung wala kang panahon sa usapin ng pananampalataya. Dahil malilit at wira natin isip tayo. Ano sabihin niyo? Magpapaano kaya si Lazaro? Gusto ko kasi makita niyo, nakikita ko ito. Ito ang ipinapakita ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang mabasa at ang nakikinig. Kapagkat ang panahon ay malapit na. Ay paano nga kung ayaw mong makinig? Naalala ko noon, meron na kami na sa probinsya yun, nangyari sa akin. Pumutok daw yung bundok Banahaw. Sino nakakaalam ng bundok Banahaw? Hindi nagtuloy talaga. Alam mo ginawa ko? Natulog ako. Hindi ako bumangon. Ibagay mo, pumutok yan. O magsipagpintas na po kayo. At may pintak na po yung bundok Banahaw. Pag sumabog na kasi nagkaroon ng malakas na pagbaha. Ano ginawa ko? Natulog ako. Ayaw kung tandaan namin. Kinabukasan, yung nasa baybay mo sa Lucena City, yung mga tao doon, walang katao-tao. Alam mo sa nabot, nandun sa doktor ng katimunan. Doktor ng katimunan, dahil mataas yun. Andun lahat sila. Pero kami na doon, tawag-tawag. Pinagagawa ng mga taong yun. Iniwan nila, walang pwede magnakawan eh. Kaya alam mo na magnanakaw, dahil lahat na sila na doon. Nagkagulo sila. Bakit ko natawa yun? Kasi nga wala akong bilib sa kanila. Dahil alam mo kasi, ang makapagsasabi lang mo ay ang Panginoon. Ako ano ba ibig ko sabihin? Ang ibig ko kasi makita kung ninyo rito, hindi basta-basta yung nakayanan ni Jesus, hindi basta-basta yung kapangyarihan niya, bagamat totoo yun. Ang ibig ko makita rin ninyo rito, mayroong basihan ang Panginoon dahil siya ay believers na pinangakuan ng ating Panginoon na mayroong pagkabuhay na muli. Na sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na ninyo, ang tinig ng anak ng tao at ang makalinig ay mabubuhay. Nais ko ipaunawa sa inyo yun, hindi lahat yun ay
Kung pag-aaralan nyo, iba ang kapanahunan ng pagkabuhay ng mga unbelievers at ang pagkabuhay ng mga believers. Kung pag-aaralan nyo ang Bible, doon nyo makikita yun. Kaya mas maganda nga kasi, kaya nga mas maganda ng tao yung nagbabasa para kung mas madali nyo maunawaan kung ano ang sinasabi rito. Pero kung hindi kayo palabasan ng Bible, talagang mahirap. Yung sinasabi niya, hindi nyo maunawaan. Pero pag palabasa kayo, maunawaan nyo, oo, yung pala yun. Yung nabasa kong yun. So, nakuha nyo? Kaya yun ang ibig ko sabihin, napakainaw na isang tao ay mayroong ginagawa bago siya mamatay. Tulad na natin sinabi, mayroong pundasyon, mayroong basihan ng Panginoon kung bakit nabuhay si Lazaro. Kaya di ba sinabi niya sa kapatid ni Martha? Di ba sinabi ko sa iyo na kung sa sampalataya ka ay makikita mo ang kabutihan ng Diyos? Nasagot ni Martha, o Panginoon na ni Maria, o naniniwala po kami na mayroong pagkabuhay ng muli. Kaya yun ang maganda yung mamatay ka, ikaw ay naglilingkod sa akin. Ipinapakita ng Panginoon, ito yung, ipinoproject lang niya, ito yung future ng tao. Ang lahat ng tao ay makakarinig ng kanyang tinig at ang lahat ng tao ay magpapa. Pangalawa, ang benepisyo ng pakikinig. Una, bakit sinabi yung salita ng Panginoon? Siguro naman nabasa ninyo. Alisin nyo ang bato. Bakit sinabi yun? Sapagkat napakahalaga. Yung bato kasi, maraming bato yun. Iba kasi sa panahon natin ngayon. Ang libingan sa panahon natin ngayon, paong sa lupa. Diba? Maglalagay lang ng lapidan ng tao. Kaya yung nakabox na pagano. Sa kanilang kapanahonan kasi nakakukit sa bato yun. Nung tinukit sa bato yun. Yung bato na yun, hindi yung sinisiminto. May malaking bato doon. Pinapakita ng mga Bible scholar, bilog yung malaking bato na yun para maihulong. At yun ay nakaharang doon sa bunganga ng libingan. Yun yung pinakatakit. At yun nga ay binubukat na halos ng 4 hanggang 6 na katao para maihulong yun. So, ano sabi ng Panginoon? Alisin nyo ang bato. Bakit? Hindi kasi matirinig mo nasa yung tinig niya. Yun ang ipinapakita ko. Ang ibig sabihin mo, alisin nyo ang hadlang sa buhay ninyo para mapakinggan ninyo ang tinig ng Panginoon. Dahil tulad na sinabi ko, paano ang buhay ng tao kung wala ang tinig ng Diyos? Kaya? Kaya sinabi ng Panginoon, alisin nyo ang bato. Si Martha, na kapatid ng namatay, ay nagsabi, Panginoon, sa ngayon magbukulok na ang bangkay dahil 4 araw na siya na inilibig. Yun dun sa mga ng Panginoon, diba? Sinabi ko sa inyo, nung kayo sasampalataya, ay makikita nyo ang kabutihan ng Diyos. Alisin nyo ang bato. So, ibig sabihin, walang makapag-aalis ng bato na yun kundi tayo. Para marinig nyo yung tinig ng Panginoon. Dahil kung hindi natin aalisin yun, wala solusyon ang Panginoon. Kaya tandaan natin, ang miracle ng Panginoon ay nagsisimula sa atin. Yan ang dapat natin maunawaan. Lagi ko sinasabi sa inyo, ang lahat ng miracle ng Panginoon na kanyang ginagawa ay bahagi ang tao. Ang initiator ay tao, hindi Diyos. Ikaw mismo ang magpapasimula. Kaya sabi ng Panginoon, alisin nyo ang bato. Di ba? Pagkaalis ng bato, saka lang siya sumigaw, Lazaro, labas! Kasi kung hindi rin naman mamalinig, wala sa isay ang pagsigaw niya. Kaya ipinapakita rito yung salita, alisin nyo ang bato, pinapakita lang niya
minsan may mga tao hindi nakakakinig, may nakakakinig. Hindi lang sa tenga, sa puso ng tao. Yan ang totoo nun. Nakita lang ako rin, dumalo ito, nakahitsip. Grabe, ano akala niya dito, sasayaw ako sila ng ganun. Siyempre, makikinig sila. Bakit ang laki na headset dito? Kaya gawin mo, wala solusyon ang buhay na. Ako ba na ibig ko sabihin? Kaya, pangalawa na may sumigin ng pansin, ano ang nagagawa na napapakinggan ang tinig ng Panginoon? Ano yung nagagawa? Yung napapakinggan mo ang tinig ng Panginoon, napakahalaga po dito. Una, ilalabas ka dito sa patay na sitwasyon ng buhay mo. Hanggang hindi mo napapakinggan ang tinig ng Diyos, walang solusyon sa buhay mo. Hindi kanyang ilalabas sa bulok na sitwasyon ng buhay mo, sa patay na status ng buhay mo. Ganyan po ang buhay ko noon. Walang direksyon, walang patutunguhan, adik. Nabilang po. Patulog-tulog sa Terrace Park, Lucena City. Ganun na namin buhay, ganun ang buhay ko. Bakit may mga tao gusto lang patay ang buhay nila? Magulong buhay, walang direksyon, walang patutunguhan. Ako po'y naniniwala, kung makakapinggan lang ng tao ang tinig ng Panginoon, ilalabas ka sa hindi magandang kalagayan. Dahil ang tao po'y bilanggo ng kasalanan. Ito ang ipinapakita nito ng Panginoon. Pangalawa, ilalayo ka nito sa pagkabulok. Kasi kung hindi dumating pa yung ilang araw, umabot ka ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, at hindi narinig ni Lazaro ang tinig ng Panginoon, sigurado siya bulok na. Kinain na siya ng buko. Kaya may kanya mga tao. Dahil ayaw nila makinig ng tinig ng ating Panginoon, ng salita ng Panginoon, rin ang mamamahal ng pagkakako nila. Ito ang kanilang pamumuhay. Ibig ng kasalanan. Kaya dami ko nakita ng sa mga pamilya, sa mga ama ng tahanan, nakakita na ba kayo? Nasa halip ng ama ang magbibigay ng mabuting halimbawa, mag-iisip na ipabubuti ng kanyang sambayan. Sila pa minsan na nangaharas ng kanilang mga anak. Anong babastos ng kanilang mga anak? Bakit kayo? Sila ang buhay nila. Anong nila? Kapag hindi sila nakakakinig ng salita ng Diyos. Hindi nila unawa na ang tao ay nilikha lamang dahil sa salita ng Diyos. Amen? Ang daigdig ay natatag dahil lamang sa salita ng Diyos. Nang unang magkasala si Adan at si Eva, anong nag-ayos ng buhay nila? Ang tinig ng Panginoon. Adan at Eva, saan kayo natutulog? Salamat at sila'y tumuko. Pinakinggan nila ang tinig ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1, ganito ang pagkakasabi, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansan. Ang kausap niya dito'y buhay. Simula kami maagdo. Ibig sabihin ng tao na hindi nakikinig ng salita ng Diyos at alipin ng kasalanan, bagamat buhay, patay sa harapan ng Diyos. Kaya nakikita ng Panginoon niya mga naglalakad na kalansan. Kaya maraming mga tao, mga kabataan na hindi nakakaalam. Hindi maganda ang ginagawa. Ang pangit ang mga ginagawa. Sino nakakita ngayon yung taga-Panting Bisaya na Subiya yata yun, pinasok ng 4 na kabataan. Tapos pinagsasaksak ng 38. Diba? Nakita nyo ba yung kabataan ngayon na yung kabataan yung estudyanteng babae, pinagsasasangkal ng kayo. Mga kaibigan din niya yun.
lahat sila pumipila. Pinasok pa nila, sabi ko, kung nagkataon si Cherry ang ganito, naku, mananakit ang kamay nila. Sabi ko nga, kung nagkataon ni si Cherry lang na, sabi ko lang, ay susukuin ko. Sabi ko, grabe, gumawa yung babae, pinagsasabutan kayo, may tado sa, sino nakakabit Ganyan ang tao magtulong ng sistema ng buhay dahil nga hindi sila nakakapakinig at ayaw nilang makinig. Kaya ang mga pinaggagawa nila, puro kalokohan. Verse 2, doon natin binabasa natin na inyong nilalakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaong, tayo naman ng ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa, ang mga kita ng laman at ng pag-iisip, at tayo ay katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalapit ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo nangaligtas. At tayo'y ibinangon kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Kaya ang unang pagbangon, ang unang pagkabuhay na muli dito nagaganap. Kapag yun, pag hindi ka nabuhay dito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi ka mabubuhay sa kabilang buhay. Pagkatapos mo mamatay. Yun ang sinasabi nito, tayo ibinangon niya, ang kausap niya rin may mga buhay. Pero sinabi niya, tayo ibinangon kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Ibig sabihin, tayo pa rin makakaranas dito ng pagkabuhay na muli ng ating katawan. Dahil ang katawan natin ay namumuhay sa kasalanan, nakalublog sa kasalanan, kaya tayo lahat ay patay sa paningin ng Diyos. Kaya kailangan marinig natin ang tinig ng Panginoon, Lazaro, labas! Kaya napakahalaga ng tinig ng ating Panginoon. Kung hindi mo yan mapapakinggan, hindi ka ilalabas ng Panginoon sa hulog na sitwasyon ng buhay mo. At hindi ka mauuwi ka sa pagkahulog. Kaya mayroong pagkabuhay muli. Muna, may unang pagkabuhay. At yun na yung paglabas mo sa kasalanan. Yan ang tinutukoy ni Pablo na pagkabuhay. Pagpahamon. At hindi yan mangyayari kung hindi mo mapapakinggan ng tinig ng Panginoon. Maasa ako sa simple pangungusap ko ay naunawaan nyo ang aming pinabaaw. Kaya nangusap ako kung ang Diyos ay hindi magsasalita, saan tayo natuloy? Umuwi tayo sa pagkahulog. Una, kung bakit nabuhay, si Lazaro ay inalaman ang kanyang ginagawa. Kasi ang binuhay dito ng Panginoon, literal na physical talaga ang binuhay niya dito. Pero bago siya nabuhay, alam natin si Lazaro ay believer, mananampalataya. Kaya sa pagsigaw pa lamang ng Panginoon, lumabas na siya dahil sakay siya at kilala niya ang tinig ng Panginoon. Kaya nasabi ko paano kung hindi ka sanay sa tinig ng Panginoon. Dahil hindi mo ugali ang makinig ng salita ng Panginoon. Iba na solusyon ang buhay. Kaya pangalawa na binigyan ko ng pansin ay ang benepisyo ng pakikinig. Tingnan natin, nag-aralan natin. Kaya sa oras na ito, awitan natin ng Panginoon ang isang awitin. Praise God. Hallelujah. Tayo natin tumayo, nakita
sinabi ko, maraming mga bagay na kailangan gawin mo ang kaibigan mo. Ulitin ko, ang pananampalataya, ang pagsisisi, ang pakikinig. Hindi natin pwede sabihin na pagka pinaro na sa kabilang buhay, makikinig na ako sa akin. Talagang makikinig ako sa akin ng hindi. Hindi ko na siya mapapakinggan na diretso na sa kaibigan ko. At sinabi na Hebreo 9:27, itinakda na sa tao mamatay ng isa pagkatapos wala yung pagkakas. Kaya dito pinakikinggan ang tinig ng Panginoon. Dito pinamumuhay, dito binibigyan ng pagkakataon ang pananampalataya, ang pagsisisi, ang pananampalataya sa ating Panginoon. May sa name of Jesus, pagitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. At sinabi ng Bible, darating yung panahon na maririnig ng lahat ng pangalan, tinig ng Diyos, at ang lahat ng makarinig ay magbabago. Ang tanong, maririnig mo kaya ang tinig ng Panginoon? Ano mo masasabi? Ako maririnig mo 100%. Alam mo bakit? Kasi ngayon pa lamang na nabubuhay na ako, tinanggal ko na yung paro na nakatakit sa tema ko. Tinanggal ko na yung bato na nakatakip sa puso ko. Kaya sigurado ako, pag namatay ako, at pagsigaw ng aking Panginoon, maririnig ko ang kanyang tinig. Ang tanong, paano ang iba? Kaya sa oras na ito, ang umiibig na isang awit, magkapakasakali ako, hindi ka Kristyano, at bumibisita kami sa lugar nito, sa ngayon, hindi mo pa natatanggap ang Panginoon. Hindi ang Panginoon na talaga sa iyong buhay. Hindi mo pa natakilala ang ating Panginoon. Hindi mo pa naranasan ay magpakumbaba sa kanyang harapan, manalangin, tanggapin siya. Kung ikaw ito, pwede ka pa mahalaya sa isang manalangin. Pwede mo ba siyang pamunahan at tanggap sa Panginoon? Alam mo na gagawin mo. Unahan mo siya. Paliwanag ko sa kanya ang Panginoon. Gawin ang mga praise the name of Jesus. Habang meron na nung magbalik sa oras na ito, magpapakasakali ako sa online na meron mga tao hindi pa nakakakinig o hindi pa natatanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at nagpagligtas ng kanyang buhay. Bilang aking Panginoon, nakapagligtas ng aking buhay. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagmamahal, makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa lahat ng bagay na iyong
bawat isa, naunawaan natin ang kahalagahan ng pananampalataya, ang kahalagahan na tayo'y gumagawa ang buhay natin na nasa ating bago. Kapag ito ang kasihan ng Panginoon, napakahalaga na mapakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon. Napakahalaga na tayo'y sanay sa tinig ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, mga sa altar, hindi tayo makipag-usap sa ating Panginoong Jesus. Praise the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabukiran. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, ang Diyos sa iyong ginagawa. Lord of God, in the name of Jesus. God, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na bilang Diyos. Yes, Lord of God, hallelujah. Lord of God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabukiran. Lord of God, Panginoon. Dios, yes, Lord of God. Ngayon, kung ayaw natin nabigyan ng pagkakataon na mapakinggan ng tinig ng Diyos, ibig sabihin lang na ayaw mo lumabas. Ano ang kinatatayo namin sa iyong kinalaman. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng problema, subiranin, gusto mong mabago ang buhay mo, ang solusyon diyan ang tinig ng Panginoon. Bless you po sa inyong lahat at palahin kayo ng ating Panginoon. Kawisan natin ang Panginoon. Amen. That's time to be happy now. Dismiss na po tayo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos na mapapamilayan sa lahat. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus.
inyong na panahon at pakikinig. God bless you po. Magpalain kayo ng Panginoon.